Good morning po, good afternoon or good evening saan man kayo naroroon na nararating ng video nito. Welcome po sa ating vlog number 3 or topic number 3 sa God's Healing Mission natin. Ang YouTube channel po natin ngayon ay yung sinasabi ko, God's Healing Mission. It's God's missions through Christ at papunta po sa atin ngayong panahon na to. Ako po isang ginamit ni Lord is to heal, to protect, and to save your soul together with your family. At ang importante rito yung mga education natin, yung mga malalaman natin dito na tinatawag nating lihim na panukala ng Diyos. Kakaiba po to, sabi ko nga, we're Catholic but at the same time we're on biblical matters. Amen! So bago po lahat, pwede po tayong ipikit mo muna natin ang ating mga mata at sa paunang panalangin. Idasal po natin ang tinuro ng ating Panginoong Yesus sa lahat ng kanyang mga disipulo, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Para sa ating mahal na ina, Baginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Buot kang pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Siya nawa. Lahat po tayo sabay-sabay, luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen! Palakpakan po natin si Lord. Ayan, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ayan. Welcome once again. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagsasubscribe, sa lahat ng mga nagla-like and share. Na matutuwa po si Lord sa inyo dahil kayo po ay kasama sa mission ni Lord to heal, to protect, and save the life. Amen? So kung sakali man po na medyo mahina ang audio nyo ngayon, pwede po kayong Bluetooth speaker para mas malakas siya. Kasi po, mas maganda, mas malakas, para very powerful ang Word of God. At ang Holy Spirit madaling dumali sa inyo. Magmula ulong hanggang talampakan, sisiguraduhin ko sa iyo, ang banal na Espiritu ngayon, hindi na po nagsasalita. Banal na Espiritu na nagsasalita. So namnamin mo ngayon para mabless ka. At kung sino lahat po ng mga may asawang mga foreigner ngayon, mas maganda po sana later on i-translate nyo sa kanila. Bakit? Kasi napakahalaga nito. Ang malalaman natin dito, hindi lang po yung Catholic teachings. We're on biblical teachings. At napakaganda ng mga malalaman natin dito. Sabi ko nga, never heard. Yung iba rito mga talata, hindi nyo pa nalalaman o narinig sa buong buhay nyo. Ako nga pala yung lingkod, si Brother Angel Santos. Once again, Catholic Church Defender, ang LSJM, ang charismatic Bible preacher po, isang lay minister din, at isang ginagamit ni Lord na healer po. Once again, sa mapagpalang umaga, hapon at gabi sa inyo lahat. Umpisahan po natin. Ito napakaganda ng topic ngayon. Lahat ba ng mga namatay sa COVID-19? Tanong, nasa langit na ba sila? Amen? Pati na yung mga yumao nyo ngayon sa buhay, nanay, tatay, lolo, kapatid, lahat po ba yan nasa langit na pag namatay? Diretso ba sa langit? Alam niyo po, totoo yan. Marami sa atin ang mga hindi nakakaalam ano ba ang mangyayari sa tao pag namatay. Para sa lahat po pala ng mga LSJM dyan members sa Maypaho, sa Caloocan, lalo na kay Nanay Carmen, head servant namin, at mga Soldiers of Christ, other charismatic community, El Shaddai, Light of Jesus, Love Flock,
Couples for Christ, Handmaid of the Lord, Marriage Encounter, lahat-lahat na. Pati na po lahat ng mga ibang sekta. Ito pong segment na to, ito pong topic namin lagi ginagawa, our third segment, ito po ay para sa ating lahat. Because ang salita ng Diyos ay para sa lahat po. Amen? At marami kayong matutunan dito, sisiguraduhin ko po sa inyo. So please, like and share this. Ha? After this, ulitin ko, like and share para maraming mabless na tao. Narinig niyo po ba yun, no? Madalas, pag may namatay, sabi nila, tanungin mo yung bata, di ba? Sabi niya, nasaan ang tatay mo? Halimbawa, namatay na si tatay. Ang sasabihin ng bata, ayun po, kasama na ni God, nasa langit. Amen? Nakakatuwa yung bata, no? Pag sinabihan mo. Tapos, tayo rin po, minsan, pag namatay, sasabihin niya, ay, nasa langit na. Ayun po, tahimik na buhay niya doon, kasama na ni God, kasama na ni Jesus. Sabi, di ba? Mayroon pa, makikita mo, kahit nga sa Facebook, kinakausap pa yung yumao niyang kapatid. Sabi niya, tatay, ayan, tapos na paghihirap mo. Di ba? Tapos na paghihirap mo, nasa langit ka na. Magkita-kita na lang tayo dyan sa susunod. Ikaw na sa susunod kami naman, magkita-kita tayo. Amen? Meron naman, kapatid niya namatay. Nag-message pa sa Facebook yung kapatid. At sabi niya, Brad, ito na yung, at least ka na, tahimik na buhay mo. Wala ka ng kasakitan dyan, kasama mo na si Lord, at magkasama na kayo ni nanay. Narinig niyo na po ba yun? Amen? Ang tanong, sino nagsabi sa'yo? Amen po ba? Isipin mo, sino nagsabi siyang nasa langit na si nanay, si tatay, mga namatay sa COVID-19, pwedeng kapatid mo, nadamay siya. Ngayon, di ba na pumasok sa isip natin, nasa na kaya sila ngayon? Usually lahat tayo, kasi ang laging sinasabi ng mga tao, ay, di ba mahal tayo ng Diyos? Tama, di ba? Mahal naman tayo ng Diyos, di ba? Lahat po naman napapatawad naman ang kasalanan, lahat yan, di ba? Lahat dapat nasa langit dahil mahal tayo ng Diyos. Amen? Yun ang mentalidad ng tao. Yes, yun ang, kung wala kang masyadong alam sa Biblia, yun ang sasabihin mo. Totoo, mahal tayo ng Diyos. Yes. Mahal tayo ng Diyos. There's no question about that. God loves us. Pero sino yung talagang mahal na mahal ba niya? Yung mga nagsisi. Yung mga nagbalik loob. Mapapatunayan mo ba yan, Brad? Dapat lang yung magsisi. Di ba kahit makasalanan, kayang patawarin o pwedeng mamahalin niya? Yes. Kung nagsisi ka, patatawarin ka. Hindi naintindihan ng mga tao. Pero ngayon, malalaman natin, nasaan na ba talaga yung mga namatay na? Diretso ba sa langit na lang ba yun? Agad-agad, diretso? At paano procedure? Ngayon po, malalaman natin, masisiguro ko sa inyo, malalaman natin, biblical. Ano ba ang talagang procedure ng pag namatay ang tao? Ano mangyayari? At sino-sino bang may makakarating na ba diretso sa langit o wala? Ito po, very good question. Maraming mga sektas, ibang sekta sa atin dyan. Kung may kapatid ka, pinsan ka, o kamag-anak ka na nasa ibang sekta, hindi naniniwalang may tao na sa langit. Ayaw nilang maniwala po ng ibang sekta. Kaya sabi ko, kailangan mag-aral muna sila ng theology, mag-aral din ng pag-aralan ng buong Biblia. Kasi pag hindi mo pag-aralan, malilito ka dyan. May danger kasi pag sinabi mong, ay, ito, ang nanay ko, tatay ko, namatay, diretso na sa langit. May danger dun eh. Bakit may danger dun? Kasi baka yung impression ng tao, kahit makasalanan pala, namatay, diretso sa langit. So, yung pagtuturo mo sa tao, yung pagsasalita mo sa tao, na wala naman sa Biblia, baka magalit si Lord sa'yo. Amen. So, huwag kang magsasalita ng basta-basta, baka magalit si Lord sa'yo. Ngayon, susunod-sunurin natin. Ano ba ang mangyayari dito pag namatay? Jesus mismo, from His mouth talaga, nandito lahat. May sinabi niya, buong buo. Ano una? Sino ba may didiretso ba sa langit? At paano ba makarating sa langit? Paano makapasa? Madali ba? Ayan titingnan natin. May sinabi si Jesus, madali ba? Kasi mahal tayo ng Diyos. Madali ba kung makarating sa langit? Ayan ito malalaman natin. Tingnan natin. Sa Mateo 7, chapter 7, verse 13 to 14.
Okay, ilabas nyo na yung ballpen nyo, papel nyo. Ilista nyo lahat ito. Ito po sequence. May mga konting verse tayo na pag-uusapan na magpapatunay kung ano ba talaga ang mangyayari sa tao pag namatay. At sino talaga ang makakapasalang sa langit pag namatay. May didiretso ba o wala? Ito po, Biblia ang sasagot. Matthew 7, unahin po muna natin. Ano sabi rito? Ito po ang sinasabi ni Jesus mismo, ang sinabi niya. Ha? Sabi rito, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. Makipot daw po ang pintuan. Ha? Ayan, makipot. Tapos, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay. Uulitin ko. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti lang daw ang makasusumpong niyon. Malinaw? Chapter 7, Matthew chapter 7, verse 13 to 14. Makipot, mahirap. Paano mo masasabing si nanay, si tatay, si kuya nasa langit na? Pangalawang verse, chapter 7 uli. Verse naman 21 tayo. 21 to 23. Malinaw to. Ito ngayon, ito magtataka ka po kung gaano kahirap makarating sa langit. Kaya huwag mo sabihin namatay si tatay, si nanay o mga kapatid mo nasa langit. Kung gaano kahirap. Ito po mga mangangaral. Pariseo, mangangaral. Mga pare, mga nagpe-pray over pa to. Ha? Sabi rito. Si Jesus nagsabi, hindi daw lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. So hindi lahat. Okay? So, wag mo sabihin na matay siya at unless papasa rito sa standard. No? Ito pa, anong sabi niya sa pagkasunod doon? Pagdating ng huling araw, ito yung paghuhukom. Marami ang nagsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami. Ayan, nangaral po kami. At nagpalayas ng mga demonyo. Ayan, exorcist pa yan ha. At gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. Aba, nag-pray over pa. Marami nagpagaling pa. At sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Malinaw? Hello? Ayan, no? Sabi ni Jesus, alam na alam mo siya po maghuhukom eh. Siya yung darating. Sabi niya, sasabihin ko sa kanila. So, si Jesus, pagdating niya, siya mag-judge sa'yo, sa akin, sa lahat ng tao. So kaya nga ako, concern ako pag nagbabasa po ako ng Bible, yung sinasabi ni Jesus eh. Bakit? Siya mismo nagsabi niyan eh. Malinaw, word for word. Oh. Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon, hindi lahat na nagsisimba, hindi lahat naglilingkod sa simbahan. No! Mga charismatic members dyan. Soldiers of Christ, kumusta po? Lahat po, LSJM, ipalaganap nyo to. Baka kala nyo masyado na tayong kampante, ano pala, ay ligtas na ako. No, ayan kung gaano kahirap. Amen? Ngayon, meron naman sinasabi si Jesus dito, paano namatay? Meron bang, ang tanong ngayon, una, ang topic dito is, mahirap. Pangalawa, pero meron? Yes, merong makakapasok. Diretso ba meron? Yes, sino mga yon? Iisay natin. Sinabi ni Jesus again, word for word. Sino po yung didiretso sa langit? Meron. Word for word to, sinabi niya. Tingnan natin sa may Lucas, kung naalala nyo yung pulubi. Naalala nyo po ba yung Lucas 16? Di po ba? Ito, sikat na di po ba? Yung Lucas 16, yung dun sa pansin, tingnan nyo sa 22, naalala niyo yung mayaman at si Lazaro? Ito word for word sinabi ni Jesus. Pwedeng talinhaga, pero pwedeng totoo to. Bakit? Procedure. Sinabi ni Jesus kung paano mangyayari dito. Exact word. Sabi po rito. Ito sinabi ni Jesus mismo ha. Sabi niya, namatay ang pulubi. Ito, lagi natin naririnig. At dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Word for word. Dinala yung pulubi sa piling ni Abraham. So, susunduin ka pala. Ayan, susunduin ka ng mga anghel. Kung ikaw ay kalugod-lugod karapat-dapat. Ito, ano siya? Pulubi. Ang tanong, ano ba yan?
Pulubi, bakit anong kinapasan niya sa langit at dumiretso? Yun ang tanong ng mga tao, di ba? Theology ngayon. Bakit bigla bakit pumasok bigla at pumunta agad sa langit si pulubi? Lahat ba ng pulubi mabuti? Hindi. Ano message sa atin ni Lord dito? Napakalinaw nito, no? Kung wala kang theology, hindi mo malalaman. Bakit dumiretso siya? Kahit sa kabila ng kahirapan ng pulubi, napakalapit lang niya po, nasa daanan lang siya, nasa pintuan lang ng mayaman. Pero tingnan mo, hindi niya ninakawan ang mayaman. Amen? Naisip po natin yon. Hindi kahit ang message sa atin para sa lahat ngayon, ang ibig sabihin dito, kahit gaano pa kahirap ang buhay, sabi ni Lord, huwag kang gagawa ng masama. Hello? Amen ba? Huwag ka daw gagawa ng masama. Didiretso ka sa langit kahit mamulubi ka pa. Mamatay ka sa gutom. Huwag kang gagawa ng masama. Malimos ka na lang, pwede. Pero huwag kang gagawa ng masama. Sabi ni Jesus, sila dumidiretso, pulubi. Pangalawa, ito po sila yung pulubi na talagang wala nang inaasahan kundi ang Diyos, pero hindi sila gumawa ng masama. Pangalawa, mayroon pa ba sinasabi, Brad? Yes. Pagkatapos ni Jesus umakyat sa langit, mayroon. Itong mga apostol, sulat sa Hebreo, chapter 12, verse 23. Mayroon ba ngayon nasa langit na sila? Sabi, inakyat. Mayroon pa ba? At sino? Hebreo po, malinaw po to ha. Tingnan po natin. Yung pong nandiyan sa bahay ngayon, imbitahan nyo na yung pamilya para malaman natin kung anong sinasabi ng Diyos sa Biblia. Alam nyo, lahat kasi ng mga tao ang iniisip nila lagi, okay, kung pagka namatay si tatay, pagka namatay si nanay, saan pupunta? And that makes a big problem for everyone na kung wala kang idea kung ano yung sinasabi mo, makakapahamak ka, kapatid. Hebreo po 12, ha? Tingnan nyo po rito. Malinaw na sinasabi sa 12:23. Sino po yung mga nasa langit? Sabi rito, lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang sa panganay na nakatala sa langit. Yung mga nakatala sa langit, nasa langit daw. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na. Taong banal na naroon na. Ayan, word for word. Na nasa dakong nilaan sa kanila ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Ang galing, no? Sabi ng ibang sekta, wala bang tao sa langit, walang banal doon. Word for word. May banal na sa langit. Amen? Word for word, may banal po sa langit. Ayan. Nakatala. Sino ngayon yung mga nakatala ba sa langit na talagang from the beginning, nakatala na? Tingnan natin. Tingnan natin sa Lucas chapter 10, verse 17 to 20. Okay ha, Lucas chapter 10, 17 to 20. Tingnan natin po ha. Sino ba itong nakatala sa langit? Pansinin niyo, may sinabi word for word once again. Si Jesus, may sinabi siya. Ito yung mga 72 disciples, nakarugtong ng mga 12 disciples na pinayaon niya. Humayo sila at nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng demonyo. Pagbalik nila ito, sabi kay Jesus, bumalik na tuwang-tuwa ang mga 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Mga demonyo, nagpalaya sila. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit. Ayan, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Kapangyarihan, binigay niya sa mga lingkod niya. Ito yung mga lingkod po tingnan nyo. Walang makakapinsala sa inyo. Gayunman, word for word, listen to this. Magalak kayo hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu. Ang sabi niya rito, kundi dahil sa nakatala na sa langit ang pangalan mo. Word for word. Nakatala na daw sa langit. Ito yung mga lingkod na nakatala sa langit. Ngayon, kung ang nanay mo, tatay mo, lingkod siya na tapat. Yan, there is a possibility. Pwede siyang dumiretso sa langit. Amen! Word for word. Meron pa ba? Yes.
On the last part ng Biblia, Revelations, Book of Revelation, so aklat ng pahayag, sinulat ni San Juan. Sino si San Juan? Siya po ay nakyat sa langit bago yan namatay. Yung espiritu niya, pinakita ng Diyos kung ano yung nasa langit. May sinabi ba si San Juan dito? Sa Book of Revelation, sa pahayag? May sinabi ba siyang word for word? May nakita siyang mga tao doon? Yes, patutunayan ko once again uli sa inyo, sa mga ibang sekta, like and share nyo to. Ibigay nyo sa kanila itong mga talata. Pahayag chapter 6 verse 9 to 10. Malinaw po dito nakasaad. Nakita ni San Juan. Sabi niya rito, ito yung panlimang tatak. Sinira ng kordero ang panlimang tatak at nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga pinatay. Nasa ilalim ng dambana daw ang mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at sa matapat na pagsaksi nito. Word for word. Mga tao nasa langit nakita ni San Juan, nasa dambana. Sino yan? Mga pinatay, mga martir. Ito yung mga santo na nakanonize sa Vatican. Mga saint. Biblical. Diyos ko, sabi ng ibang sekta, wala. Ayan o, word for word po. Kung may kilala kang ibang sekta na hindi naniniwalang may tao sa langit, ibigay nyo po yan. Hello! Amen ba mga kapwa Katoliko? Palakpakan niyo ang Diyos. May tao sa langit, ayan o, word for word. Nasa dambana, sila yung mga pinatay. Martyrs, mga apostol. At mga santo ngayon, mga pare, mga obispo na pinatay dahil sa salita ng Diyos. Mayroon po, mga kapatid. Nakakaawa yung mga tao na sasabihin, ay bakit daw tayo nagdadasal kay Mama Mary, kay Santo ganito, San Roque, San ganito. Ayan! Word for word. Amen ba? Palakpakan yan, Diyos. Meron na po, pero tingnan nyo, kaya wag nyo sasabihin naman na pag namatay si magulang, si ate, si kuya, nasa langit na. Ito po yun na sinasabi natin. Hindi lahat. Una, isummarize natin. Okay, patapos na ito. Isummarize natin. Una, mahirap ang makarating sa langit, makipot. Pangalawa, sino yon? Yung mga pulubi na mga hindi gumawa ng masama. Kahit anong mangyari, hindi gagawa po ng masama. Mga pulubi, dumiretso sa langit. Pangalawa, ano sabi? Ito yung mga nakatala. Sino yung mga nakatala? Mga lingkod ng Diyos na tapat. Nakatala daw sa langit, nandun na daw, naroon na daw, sabi sa aklat ng Hebreo. Pangatlo, sino pa yung mga pwedeng dumiretso sa langit? Nasa dambana na daw. Grabe, mga pinatay, nasa dambana na. Saan yun? Sino yung mga yun? Yun ang mga martir naman. Pinatay dahil sa salita ng Diyos. Mga apostol, mga pinutulan ng ulo, pinakain sa mga leon. Amen! Sila yung mga apostol at mga iba pang mga martir na mga santo natin sa ngayon na nakanonize ng Vatican sa Rome. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Yun ang sinasabi ko. Marami kayong matututunan dito. Sa susunod, ang tanong natin, sana ba Brad, kung hindi man qualified si nanay, si tatay, saan siya pwedeng pumunta? Purgatorio ba o diretsong impyerno? Sa susunod naman pong vlog yun. Amen! Sa susunod na topic, probably topic 4, abangan nyo po, no? Kaya kung marami kayong nalaman ngayon, lahat po to, please like and share. Okay? Kasi never nyo maririnig to sa ibang mga sekta o ibang mga relihiyon. At please lang po, ako po nakikiusap, support the missions, the God's healing missions. Mission to heal, mission to protect, to save, and to educate people. Amen! Dumako na po tayo ngayon sa healing prayer ni Lord. Siyempre, sabi ko nga, alam nyo, kasama rito lagi sa vlog natin, sa video natin, ay mga pagpe-pray over ni Lord. Katulad na sinabi ko dati, ang healing prayer ni Lord, nagcha-channel siya sa mga tao, kahit sa panyo, kahit saan, kahit sa mismo sa FB nyo, sa cellphone nyo, nagcha-channel siya. Talagang gumagamit siya ng instrumento para kayo'y gumaling. Pero nung unang gagawin, Ecclesiastico 39, 9Gs, so malinaw po yun. Ang sinasabi doon, na kapag ikaw ay may kasakitan, ikaw magsisi, talikdan ng kasalanan, at ikaw ay gagaling. Ipikit mo yung mata,
lumapit na po sa cellphone nyo at sa lahat ng mga tawagin nyo na yung mga anak nyo, kapatid nyo sa bahay nyo. Lahat po tayo magkaroon ng healing prayer para sa ating healing, protection, and salvation. Awitin po muna natin ang awit ng pagsisisi. Ipikit mo ang munyong mga tama nyo. Kausapin mo siya, nandyan sa harap mo. Sabi nga niya, isa o dalawa o tatlo nagtitipon sa kanyang pangalan, nasa kalagitnaan natin siya ngayon. Nandito po siya, nandyan sa harap mo si Jesus. Sabihin mo na lahat na gusto mo sabihin. Nandyan siya ngayon, hinihintay ka magbalik loob. Wala daw magkaka-protection, walang magsasave sa'yo. Walang magliligtas sa'yo kundi ang Diyos na buhay. Walang magagawa ang pera mo. Walang magagawa ang kayamanan na yan, connection na yan, material na yan. Walang magagawa. Paano kung dumating na siya? Sabi niya siya mismo. Sasabihin ko sa inyo, sabi niya, hindi ko kayo kilala. Paano kung dumating na siya next month, 2 months, 3 months from now? Paano kung dumating na siya, hindi ka handa? Ang sabi niya, pag hindi ka nagsisi, ikaw ay mapapahamak. Walang halaga, dadaan ka lang dito sa mundo, kapatid. Pagsisihan mo na yan, dumating na ang kaligtasan ng ng buhay mo at buong pamilya mo ngayong oras na to. Lord, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Linisin mo ang aming puso at kaluluwa. Kami nananalig na nananampalataya na nandito ka sa harap namin. Tinitingnan mo kami ngayon, Lord. Kung ano mang kasalanan namin magmula bata pa kami hanggang ngayon, lahat po yung pinagsisisihan namin dahil ayaw namin mapahamak. Ayaw namin mapahamak sa coronavirus na to, Lord. Iligtas mo kami. Alam po namin, Lord, gagamit ka ng instrumento. Mapa-cellphone lang yan, tao man yan. Gagamit ka ng instrumento para sa mga healing prayer mo. Nalilimutan lagi namin ang utos mo, Lord. Patawad. Patawad sa lahat ng mga nakasalanan namin, nakaaway namin, Lord. Mga ginaya namin, kasinungalingan na yan sa aming mga asawa, sa pamilya, sa trabaho, sa gobyerno, sa iyo, Lord. Lahat ng makasinungalingan na yan, patawarin mo kami dahil diyan kami may impyerno. Linisin mo ang aming puso at kaluluwa ngayong oras na ito, Lord. Kami nananalig na nananampalataya, nandito ka sa harap namin ngayon. Handa na namin ituwid ang aming mga landas, Ama. Patawad, Lord, patawad. Linisin mo ang aming puso at kaluluwa, Lord. Ayaw naming mapunta sa dagat-dagatang apoy. Gusto namin, Lord, dumiretso sa langit na kagaya ng mga narinig namin ngayon. Lord, nandito po kami ngayon. Yung mga nakikinig ngayon, yung mga sumasabay ngayon sa video nito, binibigyan tayo ng pag-asa ng Diyos. Dahil gusto niya tayong pagalingin. Gusto kanyang bigyan ng mahabang buhay. At gusto kanyang iligtas kasama ng buong mong pamilya. Dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Kahit gaano ka mang karami. Isaiah 1:18. Kayang-kayang kang paputiin ng Diyos. Kaya-kaya linisin, gawing banal. Makipag-cooperate ka lang sa Kanya. Kapatid, nandito siya. Nandito siya. Diniringgin ang panalangin natin pagsisisi. Salamat, Lord, sa pagpapatawad. Salamat, Lord, sa lahat. Ngayon po, magkakaroon tayo ng healing prayer. Maniwala po kayo. Ang kanang kamay mo ngayon, ilagay mo sa ulo mo, ang kalawang kamay sa pating may karamdaman. O kung may kamay-kamay ngayon, may kasakitan sa bahay nyo ngayon,
Ipanalangin mo sila. Pwedeng gamitin ng Diyos ang kamay mo yan. Pwedeng gamitin ng Banal na Espiritu para daluyan ka ng Banal na Espiritu ng pagpapala at pagpapagaling. Lord, nandito po ang iyong anak. Ang lingkod mo, Lord, ginagamit ang kamay, ginagamit ang Facebook, ginagamit ang lahat ng mga social media para sa pagpapagaling ng mga may karamdaman. Gamitin mo ang iyong lingkod. Idinadalangin ko lahat ng mga nakikinig ngayong oras na to. Idinadalangin ko po na linisin mo muna sila sa kanilang pagkakasala. Linisin mo ang puso at kaluluwa nila ngayon. Linisin mo ngayong oras na itong mga kasalanan niya, karumihan. Magmula ulo hanggang talampakan, Lord, tanggalin mo mga karumihan na yan. Ang mga masamang espiritu ng kasalanan na yan, masamang espiritu pagkabahagi. Sinuutusan kita ngayon lumayas sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hipuin mo, Lord, ang mga tao ngayon. Hipuin mo magmula ulo hanggang talampakan. May dinadalangin sila ngayon, Lord, para sa kanilang buong pamilya. Iligtas mo sa kapamakan, mga kamag-anak nila, mga anak, mga magulang. Sa ibang bansa man yan o sa ibang lugar man yan, kasama man nila. Lord, inihiling namin, Lord, hipuin mo. Bigyan mo ng kagalingan sa kasakitan nila. Iligtas mo sila sa kapahamakan. Lalong-lalo na ito ngayon nakakikinig ngayong oras na ito. Pinabasbasin mo sila, Lord. Basbasan mo sila ng pagpapala ng kagalingan. Pagalingin mo sila sa kanilang karamdaman, proteksyon. Lalo na kaligtasan ng kanilang kaluluwa kasama ng buong pamilya. Ngayong oras na ito, pinapagaling ka ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Be healed. Be healed. Be healed in the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ngayon po, kung nadama niyo po yan, ang kapangyarihan ng Diyos, pasalamatan mo ang biyaya na binigay niya ngayong oras na to. Let's give thanks to the Lord our God para sa pagpapala ng mga biyaya ng salita niya at pagpapariorder niya sa atin. Lahat po kayo mag-awak-hawak kamay. Pasalamatan natin si Lord na napakabuti niya ngayong oras na to, ngayong araw na to. Na-bless kayo lahat. Please share this. I-share niyo yung pagpapala ng Diyos para marami ma-bless, marami mag-heal, marami magbago, magbalik loob sa Diyos, maging mabuting tao. Let's give thanks to the Lord our God ngayong oras na to. Lalo yung mga na-bless, yung mga maraming mga nakadama na mainit malamig mula unang ng talampakan. Kami nananalig na nanampalataya. Umpisa ng kagalingan mo yan. Ulit-ulitin nyo. Araw-araw ulit-ulitin mo, i-replay mo yan ang mga YouTube natin, YouTube channel natin, mga video natin, magmula number 1 hanggang number 3, ulit-ulitin nyo muna yan habang naghihintay tayo ng topic number 4. Ulit-ulitin nyo yan para ma-bless kayo, tuloy-tuloy ang blessings, at ulit-ulitin mo i-share and like. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. And now, let the weak say we are strong. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let the poor say we are rich. Yes, mayaman na tayo ngayon. Mayaman tayo sa pagpapala ng pag-ibig ng Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat, Lord, sa buhay. Salamat sa proteksyon. Salamat sa pag-asa. Salamat sa hope. Pag-asa. May pag-asa kaming makapagbalik loob sa iyo. Maituwid ang lahat ng mga pagkakamali namin noon, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Purihin siya. Salamat. Salamat. Napakasarap na isipin na kahit dumating man siya, kahit anong oras, handa ka na, kapatid. Amen. Kahit anong oras ka dumating, Lord, handa na kami dahil nilinis mo na kami. Tinanggal mo na ang karamihan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
You are protected, you are healed, and you are saved. Let's give thanks to the Lord our God. Salamat sa buhay, salamat sa kinakain namin. Lord, salamat kahit pa paano nakakakain pa kami. Kahit pa paano, Lord, may malakas kami, buhay kami. Sa kabila ng marami nang namamatay, Lord, kami buhay pa. Salamat, Lord. Salamat, lalong-lalo na ngayon. Lalo mong pinapatatag ang aming pananampalataya. Binibigyan kami ng lakas ng loob dahil sa mga mabuti mong balita ng kaligtasan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you to the Holy Spirit. Maraming salamat, Ama. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, we are strong now. Malakas ka na, kapatid. Napakabuti ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Lumapit ka sa Kanya. Dagdagan mo ang oras. Pakikinig ng video nito, dagdagan mo ng oras. Para ikaw tuloy-tuloy gumaling, tuloy-tuloyan ng gumaling sa iyong karamdaman. Kasama ng buo mong pamilya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kung na-bless kayo ngayon sa video nito, please subscribe and click the button po. At kung ano man po, kung may suggestion po kayo, pwede. Mag-suggest and comment sa suggestion sa baba. Na pwede po kayo mag-suggest kung ano yung gusto nyo naman topic sa next video natin, next vlog. Maraming salamat po. Please like and share this. Kasi walang ganito na kumpleto. May educations, may healing prayer na. Abangan nyo po yung mga tanong na nasan na ngayon sina nanay, sina tatay, purgatorio ba o impyerno? Well, yung nga po sasabihin ko nga sa inyo sa next vlog. Abangan nyo po. God bless us all and please be safe. Amen.